Number 3 reason is yung sa birth certificate. Nanganak ka sa hospital, then binibigyan na tayo agad ng form na para sa birth certificate. Yun yung bibigyan natin sa munisipyo para makuha natin yung actual na PSA birth certificate. Ngayon, some parents, ayun yung sinasubmit nila and hindi kayo ma-approve sa SSS kapag yun. Hindi naman yun yung pinakang authenticated or legit na birth certificate. So, that could be the reason. Make sure na you submit the PSA birth certificate ng baby mo. Number 4 reason are inconsistencies. Dito na papasok yung pagpaparegister or pag-isip mo ng pangalan ng anak mo. I've seen this time and time again, yung mali yung pagkakaregister ng parents sa munisipyo, pagkakasulat nila sa form. I mean, giving birth is definitely a stressful event of your life, pero it's not an excuse para hayaan mo naman mag-suffer yung baby dahil mali yung na-register mo ng pangalan. And that could be one reason para hindi mo makuha yung maternity benefit mo kapag inconsistent yung nakalagay sa birth certificate or mali yung middle name, yung surname, first name, whichever yung may error. Just make sure na tama yung mga records na ilalagay mo for claiming benefits, and of course para din sa future ng anak mo na hindi naman siya nagsasuffer dahil mali-mali yung mga naparegister natin. So this has not been a problem for new generations, pero I've seen this sa mga previous, kahit nga mga kakilala ko, mga kaibigan ko, I've heard instances na mali yung pagkaka-register. Yung pangalan na alam nila, even yung birthday minsan mali. So pagpasok na ng school, saka lang nila nalaman pagkakuha nila ng PSA birth certificate nila. And please make sure to do it right kasi kawawa naman si baby. So number 5 reason is the number of pregnancies, deliveries, or miscarriages in the form or in previous maternity claims are not consistent. So again, these are probably human errors or possibly sa pag-file mo ng mga forms mo, mga requirements is nagkakamali. So that could be another reason. So just make sure to check all the documents na sinasubmit mo, kung ilan ba talaga yung anak mo, kung pang ilang panganak mo na, kung CS ba siya, kung normal ba siya, kailan mo siya pinanganak, things like that. Those are information na, basic information na most probably itatanong sa'yo at kailangan mong masagot ng maayos sa mga forms na bibigay sa'yo.